Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Buddy Bautista. Inquires alone. Praise God. Tayo po'y mag-aaral ng aral sa Biblia. Meron po akong hawak na Biblia. Ang Biblia, manipis, bagong tipan lang. Po, bagong tipan ng Biblia. Ngayon, ang ating pong pag-aaralan, yung ula ni San Pablo na apostol ng ating Panginoong Yesus sa huling araw. Yan. Pero bago tayo papalahot sa pagbubulay ng sulat ni Apostol Pablo na apostol ni Yesus sa Biblia, tayo muna ay mananalangin, hihingi ng patnubay ng Diyos upang siya po ang gumabay sa atin. Panginoong Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay katotohanan. Saan ang puso't isip ng sino pa man upang sa ganon namin pong maunawaan ang iyong turo at aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ganito po ang nakalagay sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 1. Sabi ni Pablo kay Timoteo, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ay, nakakatakot ito. Mapanganib. Ang tanong, nandito na ba tayo sa huling araw? Nasa panahon na ba tayo na mapanganib? Biblia din po ang ating kukunin. Dito po sa Hebreo 1, ganito nakasulat, 1:1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang parahan sa pamamagitan ng mga propeta. Ang nakalagay dito, unang panahon, yung Old Testament. Nagsalita ang Diyos sa iba't ibang panahon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na propeta. Ayon dito na sa nakasulat, verse 2, sa 2 naman ang Diyos ay nagsalita sa atin sa mga uling araw. Uling araw na naman. Uling araw naman po ito. Na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. So, New Testament na ito, anak ang tinutukoy, walang iba kundi si Jesus. Kumbaga po sa Biblia, sa lumang tipa nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa iba't ibang panahon. Pagdating sa New Testament, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang anak, ng ating Panginoong Yesukristo. Yan. Buuin natin yung verse 2, ano? Ang Diyos ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesus, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan niya ay ginawa ang sanlibutan. Yan. So, nasa huling araw na po tayo kasi po, New Testament na tayo. Nagsalita ang Diyos sa kanyang anak. Ang ating Panginoong Yesus, siya po ang kanyang tagapagsalita.
Ano po? Siya po ang tagapagsalita ng Diyos sa huling araw. Tingnan natin ang salita ni Jesus mismo dito po sa 1. Ganito po ang mababasa. Chapter 12, verse 49 and 50. Ganito po mababasa. Tumatawag yung pag may narinig po kasi yung aso namin, si Winter, na tawol sa labas, nagigisaw-saw dito sa itaas, bigla siyang tumatawag. Hindi naman marunong bumaba, takot bumaba sa hagdanan. No? Kaya nagulat din ako, bigla siyang tumawol. Basahin na po natin 1:12:49-50. Sapagkat ako hindi nagsalita na mula sa aking sarili. Si Jesus po yung nagsasalita rito. Kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitahin. Verse 50. At nalalaman ko na kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. So maliwanag po, itong huling araw, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Mismo ang anak si Jesus, sinabi niya, ang kanyang aral, ang kanyang turo ay hindi galing sa kanya, kundi galing sa Ama na nagsugo sa akin. Opo, dito na po tayo sa huling araw. So, balikan natin si Apostol Pablo, yung kanya sinabi doon sa 2 Timoteo chapter 3, verse 1. Datapot alimemno ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Nakakatakot po pala ang panahon natin. Nasa panahon na po tayo pala ng kapanganiban, kaibigan. Pag sinabing mapanganib, nakakatakot talaga. Hindi mo alam kung anong mangyari. Kaya sa panahon natin, magsimulang mangaral si Jesus, marami na pong panganib ang nangyari sa buong mundo. Ano yung panganib? Mga lindol, mga digmahan, mga sakuna, mga sari-saring mga virus at sakit na nagbigay ng panganib sa buhay ng mga tao. Mga terorista. Na po, nangyayari na po yan noong pa man pala. Kaya yung ula ni Apostol Pablo, totoo, nagkatotoo sa panahon ng ating panahon. 2. Ano yung panahon ng panganib? 2. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Imbis na mahal ang kapwa, sarili muna. Maibigin sa salapi. Ayun. Yung maibigin sa salapi. Alam niyo, yung maibigin sa salapi, merong nakalagay sa sulat ni Pablo, ano yung maibigin sa salapi. Sabi ni Pablo dito, tingnan natin sa Timoteo rin. Yung maibigin sa salapi. Chapter 6. Ano po? Dito sa 1 Timoteo chapter 6 verse 7. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong may lalabas ng anuman. Ibig sabihin, dumating tayo rito, ubad tayo. Di ba pinanganak tayo ng ating magulang, lalaki, babae, wala naman tayo ubad talaga tayo. Pag namatay ka, sabi niya, wala ka rin naman madadala. Totoo yun. 8.
Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Ayan. Ano ba yung katotohanan sa kaligayahan o kasiyahan? Meron ng kinakain, meron ng sinusuot na damit. Dapat masiyahan na tayo, sabi ni Pablo. Pero yung iba hindi. Meron ng chicha, meron ng sinusuot na magagarang damit. Pero hindi pa sila masiyahan. Grabe. Bebe, datapwat ang mga nagsisipag-nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sino ng maraming mga pitang hangal at makasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Di ba pera ugat ng kamatayan? Daming namamatay. Pag nakikita nilang mayaman, kikidnapin ka nila. Patutumos ka pagkat papatayin ka pa. 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamahan. Yan. Yan palang pag-ibig sa salapi. Ugat. Lahat ng uri. Sinaklaw na lahat. Lahat ng uri masama. Siguro pinakamasama yung pag-ibig sa salapi. Alam niyo yung pera, ginagamit ng tao. Pero pag ang pera nagpagalaw sa tao, yun ang masama. Bawa, at killer ka. O anong katapat? Pera. Patayin mo si ganito, bibigyan ka ng pera. Kaya say your price. Yan. Kaya yan, yung pag-ibig sa salapi. Ayan ang nangyayari ngayon sa ating panahon, sa panahon ni Bongbong. Lumitaw ang pag-ibig ng tao sa salapi. Yan ay, sabi nga, lahat naman ng naging administrasyon, may korupsyon. Pero grabe ang korupsyon sa panahon ni Digong Duterte. Sila mismo ang pamilya nila nagkamal ng salapi. Anong nangyari ngayon sa kanya? Di ba puro sama ng loob? Kesyo kinidnap, kesyo si Bongbong, ginakidnap. Sabi ni Jaime Marcos, mismong kapatid ni Bongbong, ginakidnap si Duterte. Nangimpis nila si Bongbong, kasama yung kidnap. Pero walang ebidensya. Saka nakakita, pulis kikidnapin mo kami. Merong warrant of arrest si Duterte, kaya dinala siya sa ICC sa Netherlands upang litisin, upang managot siya pagpatay sa maraming tao, Pilipino, kanyang kapwa Pilipino na ayon sa dato is 30,000. Ayon sa PNP datos. Napakawalang niya. At kasama si Bato ng kasalukuyan nagtatago. Sinabi lang ni Boying Rimulya nung nasa Department of Justice meron ng warrant of arrest si Bato. Sabi, nagtago na si Bato nang mag-resume ang Senado. Nagtago na si Bato. Chismis pa lang yung sinabi ni Justice Remulla, natakot na. Samantalang ng araw, ang yabang-yabang ni Bato. Senador Rolando Bato, mayabang. Na-promote ngayon bilang ombudsman. Inulit-ulit pa rin ni Bato yan sa social media. Lalo nang nagtago ang Bato. Kung ano ang yabang niya noon, siya naman kanyang karuwagan, kanyang kaduwagan. Sabi nga ng iba, akla na rin siya. Akla. Ibig sabihin ng akla, bakla. Okay. So, sabi ni Apostol Pablo, tuloy natin,
yung 2 Timoteo, chapter 3. Ang sabi, sapagkat ang mga tao magiging may bigin sa kanilang sarili, may bigin sa salapi. Yan, may senador na nakakulong, may mga kontraktor na nakakulong. Ngayon, ang susunod daw, meron na naman makukulong mga senador, merong kongresista. Yan. Ano yan? May bigin sa salapi. Ng eleksyon, sabi nila, maglilingkod po kami sa bayan. Hindi pala, nang sila'y nakaupo na magnanakaw kami sa bayan. Ganun pala. Sa pamamagitan ng flood control. Verse 3. Tuloy natin. Salapi, mayayabang, mga mapagmalaki. Mayayabang daw po. Ang yabang ni Bato. Ang yabang ni Digong. Sabi ni Digong tatadyakan ko pa mga ICC na yan. Nung dumating yung ICC, napanood ko, sabi niya, ano bang kasalanan ko? Wala yung tapa. Siguro nagtago na yung kanyang yagbol. Yang mayabang, hindi sinasamahan ng Diyos, sinasamahan ni Satanas yan. Mayabang nga Mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, mapalamura. Ibig sabihin ng mapagtungayaw po, palamura. Si Digong, minura ang Diyos. Who is the creator of universe? Stupid God. Si Jesus naman, di ba, pinako po sa krus, sabi niya, ang Diyos niya, pinako sa krus, tangina. Yan. Minura na naman. Si Santo Papa, Pope Francis, sa panahon ni Pope Francis, na-traffic si Duterte sa EDSA. Sabi niya sa driver niya, sino ba yan? Hindi pa siya presidente nun. Sino ba yan? Presidente si Pinoy. Dumating dito si Pope Francis panahon ni Pinoy. Sabi ng driver, si Santo Papa, tangina, minura niya. Ayaw naging presidente, minura na naman niya. O sino pa minura niya? Si Barack Obama. Minura niya. Kapwa niya presidente yan. Amerika pa yan. Minura niya rin si Barack Obama, presidente ng Amerika. Noong panahon niya, kasabay niyang presidente yan. Kasi nga, maka-China siya. Kaya nakikialam si Barack. Doon ang ayaw niya, ay minura niya. Ngayon ito, meron tayong nakitang balita nito nakaraan. Sumagot si Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard, yung caricature. Nagagalit ito si Peter Cayetano. Yung pala, panahon pala ni Duterte, itong si mayabang na Tengke at Caldero. Naalala nyo ba yung Caldero doon sa nung siyang foreign affair ni Duterte? Nagtalo sila ni Drilon nun Sabi ni Drilon, pwede ka na magpatayo ng maraming classroom dyan. Sa Caldero, ilang kwartong katumbas. So, noon, hindi siya kumikibo. Nang minura ng kanyang pohon na si Duterte, si Barack Obama, presidente ng Amerika. Ngayon, nagpalabas lang ng litrato ng caricature, si J. Tariela ng Commodore ng Philippine Coast Guard. Nagre-reklamo! Dapat hindi daw ganyan. Tapos inutusan niya pa si J. Tariela na humingi ng pahumanin sa Amerika. Sabi ni Tariela, no way. Paya siya. Bakit makapili siya. Ang kasanggan niya makapili si Rodante Marcoleta, membro ng Iglesia ni Cristo, na itinatayo ni Yumaong Felix Manalo Isagon. Yan totoong pangalan niyan. Hindi talaga pa Manalo ang apelyido niya. Sa nanay niya yung Manalo, ang Isagon niya talaga yan. Na Antikristo at kampon ni Satanas. Pati yung anak ni Marcoleta ng Sagip.
party list ng INC. Yan. Tandaan niyo yan. Huwag niyo silang iboto sa 2020 kung tatakbo man sila. So sabi ni Pablo sa uling araw na ito ay ano sabi niya? Mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. 3, walang katutubong pag-ibig. Oh. Si Duterte may katutubong bang pag-ibig sa Pilipino? Wala, pinagpapatay nga Pilipino eh. Tapos binenta nga Pilipinas sa China. Sabi niya, pwede na maging probinsya tayo ng China. O meron bang katutubong niya, ano yan? Wala. Walang katutubong pag-ibig sa kanyang kapwa Pilipino. Mga walang paglulubag, mga palabintangin. Ayan. Si Sara palabintangin. Lagi niya pinagbibintangan ng administrasyon. Ayan, namumuro na siya. Sagutin mo na lang, Sara Duterte. Yung sinampa sa yung impeachment, 3 na. Lahat yun, sagutin mo na lang. No? Para mapatunayan mo, talagang malinis ang palad mo. Ha? Yun lang, 125 billion nga. In 11 days. Binaldas mo eh. Wala ka nailabas na resibo eh. O, di ba? Kaya ngayon pinadala mong abogada, na sabi ni Montulfo, yung matandang Tulfo, meron daw silang relation. Na hospital yung kakasinungaling at saka yung sekretary niya. Na hospital kakasinungaling. Dalawa yung pareho babae. Nang inimbestigan ng Senado at ng Kongreso. Pahiya sila. Okay? Ano ba sabi niya? Sabi ni palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili. Ano sabi ni Sara? Pag namatay ako, patayin mo si Marcos, patayin mo si Romualdez, patayin mo yung si Lisa. Tapos kinabukasan sabi niya, hindi ko naman sinabi yun eh. Sinungaling talaga. Sabagay, like father, like daughter. Pareho sila sinungaling. Alam nyo ba ang sinungaling kung ano sila ibig sabihin? Okay, basahin ko, panguli na po. Dito sa Biblia, meron sinungaling dito. Ayan. Mapaglubid ng kasinungaling ito, pamilyang Duterte na ito eh. Ito sinasabi ng Biblia. 1:8. Ito, basahin natin. 44. Kayo sa inyong amang Diablo. Ang ama nila, Diablo. Si Satanas. At ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin sa isang mamamatay tao, buhat pa ng una. Oh. Diba? Ilan ang pinapatay ni Sara? Ilan ang pinapatay ni Digong? Ayon sa kanilang mga testigo sa ICC. Yung dating DDS na tumestigo laban sa kanila, sinabi. Si Bato, sabi, hindi ako DDS. Sabi ni Digong sa kanya, binuking niya eh. Hindi ka DDS. Ayon sa investigasyon sa Senado, sabi ni Duterte, yan, yung nakaupong yan, senador, si Bato, DDS yan. Siguro sabi ni Bato, luminis siya ng akot eh. Kinatamaan pa ako. Takbo, Bato! Tago! At hindi mananatili sa katotohanan si Satanas, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Ibig sabihin, walang salita ng Diyos si Satanas. Pagkat nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya sa ganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama na nito. Yung mga sinungaling ang ama nila, si Satanas. Kaya yung magamang Duterte, wala talagang, minsan nagsisimba-simba pa sila eh. Ano kaya sinasabi nila sa Diyos?
Kaya nga sabi nung isang commentator sa nagbablog, pasimba-simba pa. Demonyo naman! Kita nyo. Okay, hanggang dito na lamang ano. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sana meron kayong natutunan. Hindi po ano yan, nagbasa po tayo at saka tayo kino-comment natin yung mga nangyayari sa balita. Napapanood araw-araw. Inonek lang natin. Okay? Sige po, sana like and share yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us. Ito po ang katotohanan laban sa kasinungalingan ng Diablo. Babayo.